Hello my dear, good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay daily reading. Tingnan natin kung ano po yung mga masasagap natin para sa araw na ito. This is para sa araw ng July 15, 2026. Okay? Mabilisan na intro. Hello my dear, welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para sa araw ng July 15. Ayan. So thank you very much po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga ratings. Thank you very much. And gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Ayan. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy. I hope na yung mga readings natin ay nakakatulong po sa ating lahat. Ayan. Taurus. Tingnan natin kung anong meron sa araw na ito. Anong meron para kay Taurus ngayong araw na ito? July 15, 2026. Ano pong meron kay Taurus ngayong araw na ito? July 15, 2026. Tingnan natin, my dear. Ano pong meron kay Taurus? Kalmahan natin yung reading natin. Relax lang tayo. Ano pong meron kay Taurus ngayong araw na ito? July 15, 2026. Ito daw. Okay, we have here the shared table. Connection, belongings, okay, and teka lang, shared. Alam mo ang nakukuha ko dito sa card na to, my dear. Nakita mo kung paano tumingin yung aso doon sa lamesa? Kung paano siya parang tumingin doon sa lamesa at parang sinasabi niya na we are family. Parang ganon. We are family, supposed to be. We help each other. Yun na nakukuha ko sa card. Masyado yata tayo madilim. Okay, we are family and supposed to be we help each other. Yun na nakukuha ko sa card na to, my dear. And kahit ang mga aso, my dear, kaya ako galit na galit ako sa mga tao na nag-aalaga ng aso, nag-aalaga ng pusa. And yung trato nila is parang hindi family. So, ang nakukuha ko sa card na to is more on like, ngayong araw na to, parang mararamdaman mo na mayroon mga tao na parang ang tawag sa'yo is family. Pero, hindi nagmamatch yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Hindi nagtutugma. Okay, mamaya na tayo mag-adjust ng pailaw ni Mayor, ha? Akala ko kasi maganda yung ganito. Okay. Ayan, the shared table. Ngayon mo mararamdaman na parang may mga tao na hindi nagmamatch, my dear, yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Na parang ang tawag sa'yo ay friend, sister, brother. Pero hindi nagmamatch sa ginagawa nila. Parang pag meron mga parang grupo-grupo lang, parang sila lang. Tapos ikaw lagi kang left behind. Parang bahala ka, Taurus, bahala ka sa buhay mo. Ganon. Let me see, my dear, ha? Ngayon mo nare-realize na belong ba talaga ako sa pamilya na to? Belong ba talaga ako sa grupo na to? Belong ba talaga ako sa circle na to?
Kasi meron tayong gratitude over here. Sa card na to. May nakasulat kasi sa baba. Ayan, may gratitude. I don't know kung magpo-focus siya. Focus! Hindi ka makita eh. Basta may gratitude dyan. Okay. So, share experience. May mga tao na parang ang damot nila. Parang ang damot nila pagdating sa'yo. Kumbaga parang yung ginagawa mo sa kanila is hindi nila magawa pabalik sa'yo. Yung love na ibinibigay mo is hindi nila kayang maibalik. Ngayon mo nare-realize ngayong araw na yon na parang nare-realize mo na, okay, mahalaga ka lang kasi may pakinabang ka. Parang ganon. Mahalaga ka lang kasi aso ka, di ba? Bantay ka ng bahay. Ganon. Kumbaga parang, ngayon mo nakikita yung totoong dahilan kung bakit ka nag-i-exist sa isang pamilya, sa isang grupo, sa isang circle. Ngayon mo nakikita yon ngayong araw na to, my dear. Okay, let me see. Next card tayo. Okay, wait a minute. Okay. We have here, they are feeling of anger inside me. There are feelings of anger inside me that I need to release before I explode. Okay. Tagalugin natin, my dear. Sabi sa card na to, kung makikita natin, kasi bakit ba naman kasi ako nagpalit ng settings, ayan, there are feelings of anger inside me that needs to release before I explode. Ayun, medyo nakikita na. Ayan, nakita? Ayun! Dito pala ang focus niya. Ayan, nakita mo? So, ibig sabihin, my dear, may something na nangyayari sa'yo. Parang may gusto kang i-release. Parang meron kang gustong sabihin. Kasi nararamdaman mo ngayong araw na to na hindi ito yung deserve mo. Hindi ito yung dapat na nangyayari sa'yo. And there's a tendency, my dear, na baka nagtatanong ka na, wala na ba? Wala na bang ibang tao na makaka-appreciate talaga ng pagkatao mo, ng kung sino ka, yung totoo talaga na magmamahal sa'yo, yung talaga magki-care talaga sa'yo, yung ganon. Hindi ka na ba makakahanap talaga ng family, ng partner na talagang ma-appreciate ka talaga. Hindi yung mamahalin ka lang ng dahil may pakinabang ka or dahil maganda ka or dahil pogi ka or whatever. Na dahil ba i-display ka lang or kasi yung energy, my dear, ng ating reading for today is more on like makikita mo dito kung paano tumingin yung aso. Yung para bang kumakain sila tapos ako. Ayan o, makikita mo parang ayan o, parang kumakain sila tapos ako. Mamaya pa ako kakain. Kumakain sila, masaya sila dun tapos ako. 'Di ba? Kasi kung itong picture na to, my dear, sabay-sabay sila kumakain. Makikita mo, my dear, na yung aso meron siyang parang dish. Meron siyang sarili niyang plato and sabay-sabay silang kumakain. Hindi man siya as in like kumakain dun sa lamesa kasama nila. Pero at least kumakain siya. Nandoon siya sa may gilid pero hindi nakatingin siya doon. So, ibig sabihin, meron kang matatawag na relasyon, meron kang matatawag na pamilya, pero hindi mo nararamdaman na belong ka doon. Meron kang natatawag na kaibigan, pero hindi mo nararamdaman, my dear, yung pagiging magkakaibigan nyo. Diba? Okay. Let's go tayo, my dear. Ano ba yan? Pagpasensyahan nyo na, my dear, ha? Pero gusto ko yung ano niya. Dito sa akin, gusto ko yung itsura ng table ko. Like, it's giving this mysterious vibes na parang may something. No, I think siguro dapat pinalakas-lakas ko yung kandila ko over here para nagkaroon ng konting texturize, parang something like that, okay? Kasi mahilig talaga ako sa mga ganitong mga theme, may mga ganitong mga vibes, pero I think parang kulang pa yata siya ng konting pailaw ni Mayor, okay? So, gagawa natin ng paraan yan, okay?
So, ngayon, adjust muna tayo. Okay, makinig ka muna sa akin. Huwag ka muna tumingin sa aking table. Okay? So, let me see, my dear. Kuha tayo ng 8 cards for you para sa araw na ito. Tingnan natin. Taurus, July 15, 2026. What is going on sa ating my dear Taurus? Anong nangyayari sa ating dalawa? Akala ko noon tayo ay apat. Okay, let me see, my dear. Let me see. What is going on? The Eight of Wands. Okay, kaklarify ko to kaagad kasi wala tayong reversal. Paki-clarify po ang ating Eight of Wands. The Temperance. You're receiving messages, my dear, galing sa ating Eight of Wands. Nakikita ba? Lapit natin. Ayan. You're receiving. You're receiving messages, my dear, galing sa ating Eight of Wands. Kasi ang Eight of Wands, my dear, teka nga, naiinis ako. Wait lang, I will be back. And I am back. Anong ginawa ko? Yung kandila. Inayos ko yung kandila. Yan. Okay. So, nasaan na tayo nun? Nagkalat-kalat pa ako. Ayan. So, nandito na tayo kay Temperance, kay Eight of Wands, at saka kay Temperance. This is the base card, my dear, sa Eight of Wands. Okay? Siya ang base card natin. And, ang base card kasi, my dear, is normally yung eksena. No, yung pinaka-eksena na nangyayari ngayong araw na to, which is nagkakaroon ng mga realization, you're receiving messages, and yung additional cards niya is more on how you react into it. Kaya nga siya tinawag na clarification. So, ang ginagawa mo is temperance. Like, ang response mo dito sa Eight of Wands is temperance. So, ang nangyayari dito, my dear, is more on like, binabalance mo kung ano yung nararamdaman mo. Itong nararamdaman mo na parang, hindi ako bilong, bakit ganon? No, ibig sabihin, hindi ka nagwawala. Pero deep inside, my dear, sabi mo kasi dito, there are feelings of anger inside you. So, in short, nagagalit ka. Pero yung galit na yon, nasa iyo lang, nasa loob mo lang. Na para bang, hindi ito yung ine-expect ko. Hindi ito yung gusto kong mangyari. Hindi ito yung pagkakaintindi ko ng pamilya. Hindi ito yung pagkakaintindi ko ng relasyon. Hindi ito yung pagkakaintindi ko ng friendship. Hindi ganito. Pero sabi nga dito, like you are balancing it sa energy ng Eight of Wands at saka ng Temperance. So in short, nagtitimpi ka. Okay? Additional cards pa tayo, my dear. Like binabalanse mo siya. Tingnan natin, what is this? Ano to? We have here the Ace of Wands and the Five of Wands. Okay. Ito yung pinaka-base card natin. The Ace of Wands. This is energy of like, ini-encourage ka na parang mag-move forward. Okay? Like mag-new beginnings. Pero for some of you is, I think ang naiisip lang talaga ninyo is like, paano ko to gagawin? Like, paano ko to uumpisahan? I think that's what make it more complicated, my dear. I think that's what make it more difficult or mas challenging. Kasi parang mas highlighted sa'yo ngayong araw na to, like, wala akong pera. Like, paano ko to gagawin? Paano ko to uumpisahan? Yung ganon. Like, for some of you, baka nakadepende kayo sa kung kanino. Hopefully, hindi kayo nakadepende, di ba, sa tao na yan. Like, you are not dependent with your partner. So, di ba? So, ngayong araw na to, parang napakalaking issue or napakalaking factor, my dear, para maitaguyod mo tong isang buong araw na ito. Kahit nasabihin mo na nararamdaman mo yung energy ng Ace of Wands, like, napakalaking factor pa rin kung paano mo to gagawin. Like, super highlighted lang talaga yung pera. Like, okay, I think it's more on believing on yourself, my dear, na hindi mo deserve yung klase ng, kung ano man yung nangyayari ngayon. Kasi nare-realize mo na, teka lang, diba? Hindi ko deserve tong circle na to. Like, hindi ako pwede na nandito. So, therefore, like,
is more on building your confidence, my dear. Okay? It's more on building your confidence na, ay, kaya ko to. Like, I can do this. Okay? Pero, kung magpo-focus lang talaga tayo sa reading natin today, sinasabi dito, my dear, sa ating table na, ang pinaka biggest factor mo talaga over here is kung paano mo to gagawin. For some of you, is like nagkakaroon kayo ng problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. And ang masasabi ko lang sa iyo, my dear, dahil meron tayong major arcana over here. This is a confirmation. Kino-confirm ng ating major arcana na as long ng ating temperance, okay, na major, ano daw? Kino-confirm ng ating temperance na which is major arcana, ganon, na you will be okay. You will be fine, okay? As long as siguro wag ka na lang siguro mag-focus talaga sa mga negative ngayong araw na ito. Like, pag na-realize mo na, okay, hindi ko deserve tong ganitong klase ng treatment or ganitong klase ng relationship or ganitong klase ng family or ganitong klase ng friends, okay, or katrabaho. It's just more on like, sa ano ba yung kaya kong gawin para mabago to? What should I do? 'Di ba? Kasi, hindi natin kaya, my dear, na sabihin sa kanila na, oy, nag-i-exist ako, oy, ano ako, 'di ba? Akala ko ba family tayo? Kasi dapat to the point na from the very beginning, my dear, na family na yung tawagan or family or relationship na, dapat automatic na yun. 'Di ba? Automatic na yon. Pero dahil nga nakikita mo ngayong araw na to na parang nag-i-exist ka lang ng dahil lang sa pakinabang mo, 'di ba? Masakit man pakinggan. I think it's better na gumawa ka ng mga adjustment, okay? It's more on like putting boundaries na, okay, hindi nyo na ako mapapakinabangan, yung mga ganyan. Or I will be starting a new life, di ba? Ganon. Kasi meron ka ditong energy ng Ace of Wands. Actually, yung energy ng reading natin is like pinagpapatuloy ka, like pinupush ka, my dear, sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa iyo as of this moment. And kung meron ka mang galit na nasa loob mo as of this moment, I think like, kung gusto mo siyang isigaw or gusto mo siyang iiyak, why not? 'Di ba? Bakit hindi? Para mailabas lang yung galit na yan. Pero, wag mong hayaan, my dear, na kainin ka nitong galit na ito. Kasi remember, hindi mo naman kawalan kung hindi ka na-appreciate ng ibang tao. Like, kung hindi nila na-appreciate na meron silang kaibigan na kagaya mo, or meron silang karelasyon na kagaya mo, or meron silang kapamilya na kagaya mo, it's not your fault, or it's not your loss. Sila yon. Kasi baka sa ngayon, hindi nila baka ngayon, hindi nila na-appreciate, pero in the near future, maaalala nila kasi baka hindi na sila makahanap ng kagaya mo. And it's too late para ma-realize nila na, ay, sana pinahalagahan ko si Taurus. It's too late. Wala na. Nakamove on na si Taurus. Nandun na siya. Malayo na yung nararating. And, diba, ngayon mo palang nare-realize yung value and halaga ni Taurus. Ganun lang naman kasimple yan, my dear, ha? Okay. Tambay-tambay na naman tayo sa chika-chikahan. Chismosa ka kasi. Ayan yung sinasabi ko sa'yo eh. Okay, let me see, my dear. Let's go na tayo. Taurus, I love you, my dear. Thank you po. The Four of Swords. Relax. Okay, relax, my dear. Take it really, really slow today. Okay. I think baka kailangan mo lang din ng pahinga. Okay, we have here the energy of the Ace of Cups. Let it go. Let it go. Meron kang dalawang ace dito, my dear. Like, a sign of new beginnings and is more on acceptance lang talaga. Like, kung ano yung makikita mo ngayong araw na to, like, don't try to change it. Accept it. Okay, yun lang. Para hindi na tayo magtagal, my dear. Don't try to change it. Just accept it. Na ganun talaga. And we cannot convince them. Ano daw? We cannot convince them. Hindi natin sila kayang makonvince, my dear, na, hoy, hello, dito si Taurus, nag-i-exist, nagmamahal sa'yo, nandito ako. Walang ganon. No? Kasi dapat automatic, pag sinabing relationship, automatic na yon. Dapat alam na nila yung mga rules and regulations sa loob ng relationship. Pag sinabing family, alam nyo na dapat yan. Ano bang trabaho ng family? Pag sinabing friendship, alam mo na dapat yung trabaho ng friendship. Hindi na natin kailangan pang i-remind yan o ipaalala yan sa kanila. Ngayon, to the point na hindi nag-i-exist yun dahil nga nakapokus lang itong mga tao na to sa benefits, 'di ba? Sa benepisyo mo bilang isang tao. I think it's more on like, buti nga na-recognize mo eh. Buti nga na-recognize mo, nakikita mo ngayon eh. 'Di ba? At least you can actually protect yourself, 'di ba? Okay, let me see, my dear. What is this?
the Ten of Cups, okay? Ten of Cups is connected sa energy ng like happy family, happy relationship. Okay, pero ang Ten of Cups kasi is meron siyang energy ng illusion. So, okay. The Ace of Sword, the Ace of Pentacles, and meron tayong bonus card, the Knight of Sword. I think for some of you, is gustong-gusto talaga ninyo mabuo yung pamilya, gustong-gusto talaga ninyo mabuo yung relationship. For some of you, is gusto-gusto ninyo mabuo yung kaibigan, yung friendship, whatever na gusto mo mabuo, my dear. Pero, ang gusto ko lang sabihin sa iyo, my dear, pag may involved na ibang tao, kailangan tulungan. Kailangan sharing. Kailangan, alam mo yun, kailangan gawin nila yung mga part nila, my dear. Hindi yung parang iaasa lang nila lahat sa'yo. Ganon, hindi ganon. Okay. Teka, paano ba ang arrangement nito? Ganyan, ganyan, ganyan. Ayan. So, ganyan na lang. Hindi, dapat nandito ka sa baba eh. Ganyan. Okay. So, dito na lang yung bottom deck of the card. Bottom deck of the card is the energy of the Ten of Sword. May mga pagkakataon, my dear, na parang kinakailangan mo na lang talagang bumitaw. Yun ang sinasabi ng card na to. May mga pagkakataon na you just need to like accept it and just like nangyari nang nangyari, so wala na tayong magagawa. And I think i-dedicate mo tong time na to, my dear, para i-realize na may mga bagay na mas madaling buhatin pag sama-sama at tulong-tulong. I hope it makes sense para sa iyo yung sasabihin ko. Ha? Ulitin ko. Mas madaling buhatin ang isang bagay pag sama-sama at tulong-tulong. Pero kung hinahayaan ka lang na mag-isa ka lang na nagbubuhat ng bagay na yon, I think it's more on like you need to make a change. You need to, syempre mapapagod ka rin, di ba? I think it's not more on pagpapakabayani na, kaya ko to, sige, bubuhatin ko to, kaya walang pahinga-pahinga, dire-diretso tayo. Remember, meron ka ditong energy ng Four of Swords, di ba? So, bubuhatin ko to, kaya ko to, para sa'yo, para sa pamilya, para sa pagmamahal, something like that. I think it's more on like, okay, mag-isa lang ako nagbubuhat nito, so therefore, ibababa ako muna, magpapahinga muna ako, 'di ba? Hindi ako magpapakabayani, hindi ako magmamadali, magpapahinga ako kasi mas mahalaga yung katawan ko, yung sarili ko. Yung ganun, my dear Taurus. I hope that you understand, okay? Ang haba ng reading na to. Kaya minsan iniiwasan ko talaga magchika-chika, no? Iniiwas-iwasan ko talaga kasi yung iba dito naboboring. Talaga walang panahon sa mga chika-chika. Pasensya na kayo, medyo nagbago ako ng format ng reading ngayon. Okay, nagsama ako ng mga oracle cards. So, haba talaga ang ating readings, darling, okay? So, my dear, yan po ang nasagap natin na message, energy para sa araw na ito, July 15, 2026. Kagaya po ng lagi ko sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Babush!